Hello mga dipungal, tukmol ka ba? Charot. Yung mga laway nyo ha, pigilan nyo muna at ako ang unang titikim. Masarap nga ba ito? Kasing sarap ba ng jowa mo? O marami na naman akong pagkakamali sa cooking vlog na ito. So sabi nila, ibabad daw sa brine or sa tubig na may asin yung bangus para manuot yung lasa. Punya yung mo nyo. Napamura ako tuloy ng di oras. Makapag-intro nga muna. Hello! Welcome to my humble home. My name is Jonette Bayag. Saan nyo napanood yun? Di ba di mo alam? So for today's video, dahil sa na-miss ko mag-cooking vlog, ewan ko lang sa inyo kung na-miss nyo din yung mga pagluluto ko mali-mali. Magluluto ako ngayon ng isa sa mga trending na putahe. Yes, lahat po ng nagluto nito nag-viral. Kaya sana mag-viral din ang video na ito. Pero syempre, ibang timplada nitong vlog na gagawin ko. Baka sabihin na naman gaya-gaya. Kung yung ibang mga nag-cooking vlog nito saglitan lang, nilagay lang yung mga ingredients tapos okay na. Syempre, ibang timpladang Oliver. Dahil hahaluan natin ang comedy and drama anthology. Oy, pero hindi ako against doon sa mga nauna nang nag-vlog nito ha. May kanya-kanya tayong version and way of deliverysticism. So bago ko po simulang magluto, ay ipakita ko muna sa inyo kung saan ko nga ba nabili ang dalawang bangus na ito. Andito ako ngayon sa may Dagupan. Charot. Andito ako sa may Pinas Supermarket. Dito lang po sa Ramania. Alcobar, Saudi Arabia para sa mga hindi nakakaalam. 25 realizations ang isang kilo ng kanilang panindang bangus. Bumili ako ng 2 piraso. Umabot higit 1 kilo. Kaya 32 yata yung binayaran ko dyan. At shoutout pala kay kabayan na tropa ni paring Amir. So ganun lang yun. Tara na, uwi na tayo. So ang tawag sa iluluto kong putahe ngayon ay Spanish style bangus. Hindi bangus ang pag-pronounce ha. It's bangus. Kasi yung Angus beef nga, di ba Angus? Di kapag nilagyan mo ng letter B sa unahan, magiging bangus. Mindset ba? Diyos ko. So unang gagawin, syempre, linisan ng bangus, tanggalin ang hasang at bituka, iwanan ang apdo para mapait-pait siya at hindi mo makain. Charot. Huwag daw kakaliskisan, sabi doon sa napanood ko. Hindi ko lang alam kung bakit. Abalahin ko pa sarili ko. Hiwain yung bangus, katulad sa nakikita ninyo. Kung ilan yung hiwa, depende na lang sa inyo. Kung marami kayong kakain, idedamihan mo yung hiwa. Kahit 10, yung isang bangus. Charot. Mga 4 to 5 pieces lang naman, ganon. Pagkatapos hiwain, ay hugasan. O alangan, ituro ko pa yan, ang dali-dali. After hugasan, ay kailangan ibabad ang bangus sa brine or tubig na may asin. Na ngayon ko lang din nalaman na brine pala ang tawag sa ganyan. Diyos ko. So habang binubuhusan ko ng asin yung tubig, bigla namang sumama yung takip. Diyos ko, naprank tuloy ako. Pero okay lang yan. Ganyan po kasi talaga ang lagayan ng asin dito sa Saudi. Nalalaglag yung takip. I'm sure di lang ako naka-experience yan dito. Maraming magko-comment dyan for sure. So buti na lang at hindi ko pa nilalaglag yung bangus kaya ayun, dinagdagan ko na lang ng tubig. Hindi naman kasi ako magbuburo para lagyan ng ganung karaming asin. Nakakaloka. Ayon sa isang napanood ko na video, ibabad daw ng 30 minutes. Doon sa isa naman, 15 minutes lang daw. So ano ngayon ang susundin ko? So ganito na lang ibabad mo siya, depende sa kung gaano ka kabisi na tao. Kung marami kang ganap sa buhay, edi ibabad mo lang siya ng 15 minutes. Ganun lang kasimple. Habang binababad ko pa yung bangus sa brine, ay ipe-prepare ko na yung mga ingredients. Unahin na natin ang mga olives. At dahil nga sa olive din ang pangalan ko, tapos nagtatrabaho pa ako sa tindahan ng mga olives, 11 klase ng olives ang gagamitin ko. Pero hindi ito required ha, kahit isang klase lang ng olive ang gamitin nyo. Baka maghanap pa kayo dyan sa Pilipinas, ilang klase lang naman paninda dyan. Nakabote pa, Diyos ko. Kung anong tawag sa iba't ibang klaseng olives na yaan, mamaya sasabihin ko sa inyo para matuto kayo. Kailangan din ng pickles. Mostly, cucumber po yung ginagamit nila. Pero dahil nagtitinda din ako nito, ginamit ko ay yung small cucumber pickles, yung hindi ini-slice. Ang tawag dyan ng mga sosyal, gherkins. Kailangan din ng siling labuyo o kahit ano basta kulay pula. Maya ko nabanggitin yung iba dahil ipapakita ko naman yan isa-isa habang nilalaglag ko sa pressure cooker. Sa ngayon, balatan ko lang saglit tong carrots tsaka ko lagyan ng design na parang bulaklak. Ganyan lang. O diba tapos agad? Ngayon, tapos ko na i-prepare lahat-lahat ng ingredients. Pero itong bangus, 10 minutes pa lang na nakababad. Tinikman ko lang saglit para masiguradong hindi maalat-alat. Tulad ng pepper
mong maalat. Matagal pala lutuin tong putahin na ito. Diyos ko, ang dami ko pang gagawin. May booking pa ako mamaya. Magbabasa kasi ako ng libro, kaya booking. Kung ano-ano naman naiisip mo. O, pwede na yan. I-drain na natin. Ilabas ang pressure cooker. Kung wala kang pressure cooker, o di wag kang mag-ambisyon na lutuin ang putahin ito. Charot, syempre manghiram ka sa kapitbahay. Kung ayaw kang pahiramin, bumili ka. Kung wala kang pambili, gumamit ka ng kaldero pero pakukulaan mo ng 3 to 4 hours. Tignan ko lang kung dito tumirok mata mo sa gutom. Charot. Unang ilagay ang dahon ni Dines laurel or bay leaves in English. Bawang na binalatan pero hindi dinikdik. Ilaglag mo na ilaglag dyan, wag mo nang ayusin. Charot. Isunod na ang carrots. Wag nyo muna ilagay lahat ha. Magtira kayo dahil lalagyan pa natin sa ibabaw mamaya. Saka mo na ngayon ayusin. Parang ganyan. Nakakahiya naman kasi doon sa mga naunang nag-vlog. Unang ilagay yung ulo at buntot ng bangos kasi yun yung matinik at matigas. Which is normal lang naman sa mga ulo na maging matigas, 'di ba? Malawak pa yung space, kaya nilagay ko na rin yung ibang mga tiyan. Ang laki kasi ng pressure cooker na gamit ko. Diyos ko, pan 10 kilong baka yata ito. Nilagay ko na rin pala agad yung mga natirang carrots at bawang. Pareho lang naman yan na maluluto eh. Lagyan ng asin, konti lang. Ingat-ingat, baka malaglag ulit yung takip. Lagyan ng whole black pepper o di kaya peppercorns kapag social. Tapos ilagay na lahat ng mga natitirang tiyan ng bangus. Ilagay ang gherkins, bay leaves ulit, peppercorns ulit. At dito na tayo ngayon sa mga olives or in Arabic, zaytun. Diba? Parang teknik lang sa Naruto. Zaytun, kuchiyo sinujutsu, sweetun, fotun, rightun. Itong unang nilaglag ko ay tinatawag na black Spanish olive. Ito naman ay ang green Spanish olives stuffed with carrots. Next is green Egyptian olives, Palestinian green olives, Syrian black olives, Syrian green olives, Moroccan green olives, Kalamata Greek olives, Turkish green olives, Jordanian green olives, and last but not the least, black Greek olives. O, di ba kabisado ko? Magtaka ka kung hindi. Ikaw ba naman 5 years nang nagtatrabaho sa ganito eh? Alam nyo, gusto ko rin sana i-describe yung lasa ng bawat olives na yan, kung alin yung mapait, maasim, maalat, ganon. Kaso wala na tayong time. Tingnan nyo nga oh, nalaglag ko na yung siling labuyo, pati ibang mga ingredients, di ko na nabanggit. Bala na kayong tumingin dyan. Wala akong oyster sauce, kaya nilagyan ko na lang ng patis, konting toyo, as in konting-konti lang yung pampakulay lang ba, tsaka konting asukal. Nanauna ko nang nilagay kanina kung nakita ninyo. Ngayon, lagyan na natin ng olive oil na ang mahal-mahal. Diyos ko, pikit mata kong binili ito. Pwede naman daw yung regular lang na vegetable oil, kaso mas healthy itong kainin. Kasi ito yung magiging sabaw niya. Ay Diyos ko, hindi sumama. Naiwan yung pananggalang niya sa loob. Ano ba yan? Naabala na naman ako. Buhusan lang ng buhusan ng olive oil hanggang sa matakpan yung bangus. Mas maigi guys, kapag konti lang yung gagawin nyo, 2 pirasong bangus lang ganon, eh yung maliit na pressure cooker lang ang gamitin para hindi maaksaya ng olive oil. Tignan nyo oh, halos maubos ko na yung 1 litro. Diyos ko. Tapos, lagyan mo na ng tubig, yung sukat, tansyahin mo na lang. Basta matakpan lahat at yung hindi mag-evaporate agad-agad. Siguro mga 2 cups, ganyan. Takpan at higpitan, tapos isa lang na sa kalan sa malakas-lakas na apoy. Pero wag naman masyadong malakas ha, yung ganyan lang sa nakikita ninyo oh. Tapos antabayanan mo yan hanggang sa tumunog na yung whistle. Kapag may narinig ka nang nagwi-whistle dyan na nasusustain niya, yung parang ganun kay Mariah Carey, Almighty. Ganon. Saka mo na hinaan yung apoy, yung mahinang-mahina, ganyan sa nakikita mo. Wag na wag yung hahayaan guys na kumulo siya ng matagal sa malakas na apoy ha, kaya dapat nakasubaybay talaga kayo sa pag-whistle ng pressure cooker. Hindi nyo pwedeng pabayaan kasi kapag kumulo yan ng matagal sa malakas na apoy, Diyos ko, durog lahat ng bangos, sinasabi ko sa inyo. Kapag pinahinaan mo na, saka ka na magsimulang magbilang ng 1 hour and 45 minutes. Yes, sarili kong sukatan lang po yan kasi ginawa ko na po ito dati bago ko siya vlinag. Dun sa napanood ko, 1 hour lang daw. Eh nung pagbukas ko, Diyos ko, nagkanda tinik-tinik yung lalamunan ko, ang tigas pa. Kaya pinakuluan ko ulit ng additional 30 minutes, pero medyo matigas pa rin po yung mga tinik. Kaya ngayon ay gagawin kong 1 hour and 45 minutes. At dahil sa matagal-tagal pa maluto yan, anong gagawin ko? Alangan maglulo ako, syempre maglalaba. Ang dami ko na labahan, tambak na, Diyos ko, magdadalawang linggo na yata ito. So dito ko na po ginawa yung paglalaba ko na may trust
issues na kung saan ay kahit umiikot na yung washing machine ay patuloy ko pa rin siyang kinukusot kasi wala akong tiwala sa laban ng washing na ito. Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang washing machine. Alam kong kaya mong paikutin siya para mapaglabas siya. O ayan, nakapagsampay na ako lahat-lahat. Pero yung pinapakuluan ko sa pressure cooker hanggang ngayon hindi pa tapos. So paano ito? Gutom na talaga ako guys. Diyos ko. Maliliit na gagamba umakyat sa sanga. Dumating ang ulan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Going back, Piralos cut. Yung bata nahulog. Diyos ko, nakakabaliw pala kapag nalipasan ng gutom. Ano? After 1 hour and 45 minutes, pinatay ko na. Ngayon, bubuksan ko na agad-agad habang hindi ko pa pinapasingaw yung whistle dahil gutom na ako. Charot! Baka hindi ako mamatay sa gutom niyan. Mamamatay ako sa pagsabog. Oy, joke lang ha. Baka gawin nyo yan. Sinasabi ko sa inyo. Maging maingat po tayo sa paggamit ng pressure cooker. At ayan na. Oy! Ba't buka naman yung isa? Laspag na laspag, Diyos ko. Hanguin ko na agad-agad ng matikman na dahil ang haba na naman na pala nitong video, hindi ko na malayan. Kaya kung inabot mo pa ang eksena ng vlog na ito, edi congrats! Isa lang ibig sabihin niyan, loyal supporters talaga kita. Aesthetic muna tayo ng konti, ano? Kasi sayang naman yung pagkakadesign ko. Kung hindi ko rin bibidyohan, na-reach ko pa kaya yan, no? Ngayon ay kukutsarahin ko na. Ay, ang lambot. Ang bango ng amoy guys, nakakatirik talaga ng mata. Oh my God, ayoko na. Out of this world ang lasa guys. Diyos ko, charot. Hindi naman out of this world ano, pero kakaiba siya. Masasabi kong tapos na ang laban nung natikman ko talaga ito. Isa ito sa pinakamasarap na luto ng bangus na natikman ko. Totoo yan. At para maniwala kayo, o sige, nag-invite ako ng panibagong love team para patikimin ng aking Spanish comedy style bangus. Asa na ba yun? Ang tagal-tagal. Pa-VIP na naman. Diyos ko. Ay, pak! Ayan na siya. Oh, nakakagulat ka naman kung saan-saan ka sumusulpot. Let's all welcome my new love team, Rona Ascasirola Mondragon. O bakit? Nag-iba na ako ng love team ngayon, hindi na lalaki, no? Diyos ko, masanay na kayo, oy. Sa dinami-dami ba naman ng lalaking nagiging bakla ngayon, eh. Panigurado, bandang huli. Kami-kami na lang din makakatuluyan ng mga ito. Diba? Tama naman. At dahil love team tayo ngayon, syempre lalagyan kita ng kanin. O diba? Ang sweet. Magsuka ka dyan, dahil. Isipin nyo na lang, kami po sina Miss Deliciousness and Steven Bansil. O, diba? Inirap-irapan ko siya kasi tinatakot ko, baka sira niya yung luto ko. Makuha ka sa tingin. So, ayun, nung tinikman niya, nasarapan naman daw siya, syempre. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi dahil hawak ko ang pamilya mo. Charot! Ang kagandahan pala sa luto ng bangus na ito guys, maiimbak mo siya ng matagal, kaya tignan nyo, kinabukasan may ulam pa ako. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood ninyong lahat. Muli, this is your happy pill, Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.